What's up sa atin lahat mga tambay? Bago tayo magsimula, isa munang dyan. May nag-comment nga po pala sa isang reels natin at ang tinatanong ano daw ba ang inuulam na nagpapagawa ng bahay? Pero bago ang lahat mga tambay, ito kan pauwi na tayo, galing tayo ng night shift at kitang-kita naman natin at pababa na rin talaga ang buwan. Maikwento ko lang sa inyo saglit, talagang pagka-uwian at andito na kami sa bahay, talagang una-unahan pa yung mga ibang lahi na yan pagka bababa ng sasakyan. Pero pagka papasok, ay naku, ako yung una-una rin sumasakay. Sila yung mga hinihintay. At nandito na nga pala ako sa aking kwarto. Yung mga kataya ng wedding, durok nyo na yun. At ito nga, sasagutin natin ang katanungan kung ano nga bang inuulang nagpapagawa ng bahay. Ito, 555 sardines. 555, baka naman. Alam nyo, kahit hindi po ako nagpapagawa ng bahay at kahit sino pang OFW dyan, normal na po sa amin ang ganitong ulam dito sa ibang bansa. Hindi po porke sinabing OFW lagi hong masarap ang ulam namin. Baka isipin nyo po, oo, nakikita nyo yung mga ibang OFW na nagpo-post ng mga parang mararangya, laging masarap ang pagkain, laging masarap yung ulam. Ang katotohanan ho doon hindi naman ho laging ganon. Maaring kasasahod lang, minsan lang sa isang buwan o 2 beses lang sa isang buwan kung kami ay makakain ng ganoon. At kung minsan hindi pa namin gastos, libre pa. So bali ito hong sardinas ay igigisa ko at hindi ko ho ito almusal. Ito po ang aking uulamin mamaya pagkagising ko mamayang hapon, dahil nga ho panggabi ako. Pagka ganito hong umaga iniluluto ko na rin ho yung aking kakain din para bago pumasok. Ang kadahilanan ho kaya ako ginigisa ang sardinas para magkaroon naman po ng karagdagang sabaw, at ang totoo niyan, ang sardinas na isang lata ay inuulam ko ng 2 beses. 2 kainan ko na ho yan. Ako dun sa mga kamag-anak na may OFW dyan sa pamilya, kapag pinadalhan po kayo ng pera pahalagahan yung mabuti, hindi ho yung gastos kayo ng gastos. Ako ho'y nababanggit ko ito dahil marami po ako nakilala dito sa ibang bansa na ganyan ho ang nangyari pag uwi. Pag uwi ho nila wala ho nangyari, wala rin po naging ipon. Meron nga ho akong kilala at talagang ubos biyaya ho kung magpadala sa Pinas. Mag-uwi ng Pilipinas para magbakasyon, ayun, umiiyak at nagsasabi sa akin na nung nagbakasyon daw siya pagdating pa lang niya, ang pinainom lang daw niya gin. Hindi ho siya nakapagtabi ng bakasyon niya at akala ho niya lahat ng pinadadala niya nagtatabi po ang kanyang pinadadalhan. Ganun po pala wala ho pala. At ayun na nga ho, luto ng ating ginisang sardinas at talagang sinasabawan ko yan dahil parang gustong maging sinigang. So pagkaya natin iluto ang ating kakain mamayang pagkagising, ito naman ang aking magiging almusal. Ito po ang ating almusal as usual, talagang itlog po, pero hindi po tayo magpiprito ngayon at ang gusto ko naman ho ay nilaga dahil nga po masama na ang aking pakiramdam ditong araw na to. Ang sabi ho sa akin bawas-bawasan ko daw po yung pamantika, talagang ito na lang, nilaga ko na lang kaysa iprito. Ito ho talagang normal ko na rin almusal. Kahit na po itanong nyo pa po sa mga nakasamaan ni misis ko sa trabaho, talagang alam po nila yung almusal ko. Pak, perfect. Sa 7 na taon ko na ho rito araw-araw ho ako nag-uulam ng itlog Hindi ko pa ho mape-perfect kapag prito at paglalaga. At kung nagtataka ho kayo kung ano ho yung nakasupot na yan, kanin ho yan. Galing po sa kabilang kumpanya at binibigyan ho ako tuwing gabi at inuuwi ko naman po kinabukasan para po yan po yung aking almusal, at yan na rin po ang aking magiging kanin sa paggising ko sa umaga. At dahil ho dyan hindi ko na ho kailangan pa magsayang at gumastos para sa aking bigas. Mindset ba? Mindset. At ito naman ho ang aking baon sa aking pagpasok mamayang gabi. Nagluto ho ako ng longganisa, 6 na piraso, at yan ho 3 araw ko ng baon sa gabi. Bali 2 piraso kada gabi. Ako ho merong katamaran sa pagluluto, kaya ang niluluto ko minsan kundi pang 3 araw kuminsan pang 1 linggo na ho. At gaya ng sabi ko sa inyo, hindi naman ho laging ganun ang kinakain namin. Katulad na to, pagdating ho ng gabi, may nagbigay na naman po ng ating pagkain at talagang
Tiba-tiba tayo ngayong gabi mga katambay. Meron na namang narinyo ang ikama o yung national ID, kaya talagang tiba-tiba tayo ngayon at hindi natin nakakain ng ating baon. Nakita na naman gaano kalalaki ang pritong manok dito mga katambay. Yan ang isa sa pinakasikat na pagkain dito, ang albaik. At gaya nga ng sinabi sa inyo mga katambay, masama ang pakiramdam natin nung araw na iyon. Kaya kung mapapansin nyo mga katambay, ang suot na naman nating damit ay pangmalakasan. Si Don Alfonso. Sa tingin ko mas effective pa to kaysa sa mga iniinom kong gamot. At ho, nakagawa na po ako ng video dito tungkol sa albaik na to. At pag kami nagbigay o may nag-sponsor really, papakita ko sa inyong buhok kung ano ang laman ng isang supot ng albaik o yung isang lalagyan. Kahit ho masama ang pakaramdam ko ng araw din na yan, talagang kain So hanggang dyan na lang muna ang ating video for today mga katambay. At talagang kahit ngayong ini-edit ko itong video na to, masama pa rin ako ang ating pakaramdam. Kaya see you on our next vlog mga katambay. Kalas!